Gera na naman ba mga kapatid dito sa Middle East matapos muling sumiklab ang tensyon dahil nagpalitan na naman ang mga pag-atake itong Amerika at ang Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Again, gusto ko lang po ulit ipagpauna, hindi po tayo ang magbabalita. Lahat ng ating mga pag-uusapan ay galing na sa balita. Kaya kung maririnig ninyong nagsasalita ako ng daw, sapagkat hindi ito galing sa atin. Maliban lang dun sa mga opinion, sa reaction, yon galing sa akin yon. Pero yung mga information na ating pag-uusapan ngayon ay galing na rito sa mga balita. Tulad na lamang ngayon mga kapatid, may papanoorin tayong balita rito sa UNTV News and Rescue. No, kung saan muli daw nagpalitan ng pag-atake sa Strait of Hormuz. Okay, so tandaan natin mga tol ceasefire. May ceasefire, tigil putukan, ibig sabihin habang nagsasagawa sila ng negosasyon. Pero nagpapalitan sila ng mga pag-atake. Alright, so panoorin natin to mga tol, bigyan natin ng komentaryo. Muling nanindigan ang Iran na hindi sila magpapadala sa pressure at pagbabanta ng United States sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gulf region. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, sa tuwing may pagkakataon para sa diplomasya ay mas pinipili umano ng Amerika ang isang reckless military adventure. Tinanong din ito kung ang mga hakbang ng United States ay isang crude pressure tactic o resulta ng mga taong nagtutulak kay US President Donald Trump na muling malubog sa mas malalim na tensyon. Okay, so sa ngayon, magkakaibang panig ang ating napakikinggan, ating binibigyan ng reaksyon, katulad na lamang nung balita na ang sabi ni Rubio, kaya nila inatake ang Iran dahil gumanti lang daw sila. Dahil yung kanilang barko, yung kanilang warship is inatake ng missile at drone ng Iran nung dumaraan sila dito sa Strait of Hormuz. So ngayon mga tol, gumanti lang daw sila. Ngayon mga kapatid, makatwiran ba kung halimbawa pagpalagay na natin, inatake talaga sila ng Iran kasi nga may banta ang Iran eh. Kapag dumaan ang mga barko ng Amerika dito sa Strait of Hormuz, aatakihin nila. So inatake nga nila mga tol. No, missile daw at saka drone ang hinarap ng tatlong warship ng Amerika, pero hindi nila pinatunayan o hindi nila pinatotohanan yung mga claim na tinamaan yung mga barko nila, no? Hindi daw totoo 'yon, mga tol. Bagkus, no, ang nag-apoy at may mga video footage din na nag-aapoy yung ilang mga pantalan o port dito sa Iran. No, napanood natin yun dun sa Fox News mga tol eh. So ngayon, nagpalitan sila ng pag-atake at no, yung Iran is inatake din etong UAE dahil yung ibang mga missile daw is galing sa direksyon ng UAE kaya nagantihan etong UAE, no? So may mga tinamaan din dito sa UAE. Pero take note ceasefire yan mga tol, no? Ibig sabihin tigil putukan. Kaya nga mainit. Sabi rito sa balita, posibleng muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan kasunod ng palitan ng pag-atake ng puwersa ng Estados Unidos at Iran sa Strait of Hormuz. Ayan, binabasa lang natin mga tol yung report. Ayan, no? Ito ay sa kabila ng umiiral na ceasefire at mga ulat na nalalapit na ang pagkakasundo ng dalawang panig sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Ang tanong mga tol, meron ba tayong aasahan na pagkakasundo kung nangyayari ang mga bagay na to, no? Tuloy natin. Ang mga pahayag ay kasunod ng pinakabagong sagupaan ng dalawang bansa mula nang ipatupad ang ceasefire noong April 7. Ayon sa US Central Command, naglunsad ang Iran ng mga missile, drone at maliliit na bangka laban sa tatlong US Navy destroyers. O eto nga yung sinasabi natin kanina, no? Inatake sila ng Iran gamit ang mga missile at mga drone, no? Inatake yung tatlong Navy destroyer ng Amerika, no? So dito pinapalabas ng Amerika, kayo unang bumabanat, kayo unang tumitira sa amin gumaganti lang kami. Na dumaan sa Strait of Hormuz. Na dumaan sa Strait of Hormuz. Bilang ganti, tinarget ng US force ang mga missile at drone sites ng Iran pati na ang mga command at surveillance facilities nito. Sa panig naman ng Iran, inakusahan nito ang Amerika ng paglabag sa umiiral na ceasefire matapos targetin ang isang Iranian oil tanker at isa pang vessel na papasok sa Strait of Hormuz. Okay, so eto sa panig naman
ng Iran, no? Amerika daw ang lumabag sa ceasefire matapos nitong targetin ang isang vessel na papunta sa Iranian port. Pero ang rason naman diyan, ang dahilan naman ng Amerika, di ba nga meron kaming blockade, no? Yun yung ano 'di ba? Meron silang blockade. Meron silang naval blockade at hinaharang nila ang mga barko na papasok at palabas o paalis doon sa mga Iranian port at nagbanta na daw sila na isisis nila, no? Sasakyan nila, kukunin nila yung barko o kaya gagamitan nila ng forces. So, etong barko na daw to, hindi daw nakikinig sa kabila ng patuloy na paalala na tumigil, gustong tumuloy. Ayun, inatake sila ng Amerika. So, eto ngayon yung sinasabi ng Iran na, na Amerika daw ang lumabag sa ceasefire. Kung kayo tatanungin mga tol, ano sa tingin ninyo? Isang Iranian oil tanker at isa pang vessel na papasok sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga Iranian authorities, naglunsad din umano ng airstrikes ang United States sa mga coastal area ng Bandar Kamir, Sirik at Keshem Island. Sinabi ng isang opisyal sa Hormozgan province na nasunog ang isa sa mga barko ay may 10 seafarers ang nasugatan sa insidente. Sa kabila ng mga sagupaan, iginiit naman ni US President Donald Trump na nananatili pa rin ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Aroy, ceasefire pa yan ha? They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Tinawag pa ni Trump na love tap ang naging palitan ng putok at sinabing hindi pa ito naglalagay sa tigil putukan sa ganap na panganib. Ngunit kasabay nito, muli rin siyang nagbabala na mas matinding pag-atake na posibleng harapin ng Iran kung hindi ito papayag sa peace deal na isinusulong ng United States. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. Kaugnay nito, Isang matinding babala muli mula kay Donald Trump. patuloy pa ring naghihintay ang Washington sa formal na desisyon ng Iran kaugnay ng panukalang Memorandum of Understanding o MOU. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, umaasa siyang maglalabas ang Iran ng isang serious offer sa mga susunod na araw. We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet. Ang nasabing panukala ay inaasahang magiging balangkas para sa mas malalim na negosasyon kaugnay ng digmaan, nuclear program ng Iran at pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Noel Polya. Sana no sa pagkakasundo nila is yung totohanang pagkakasundo na talaga at isama na doon sa kasunduan na yon yung garantiya na wala nang aatake, both parties, no, Iran man o itong Amerika at maging Israel, no, sama na rin nila, wala nang aatake. Dapat isama na rin mga tol pati yung mga proxies. Kasi halimbawa okay na yung Iran at saka itong Amerika. Kasi yung Iran, 'di ba, may mga proxies yan, mga Hezbollah, Houthis. Once yung mga yon ay umatake dito sa Israel, mga tol, posibleng mag-ugat na naman yan sa panibagong sagupaan eh. 'Di ba? Kasi syempre gaganti ulit diyan ng Israel, babombahin kung saan man nandoon yung mga proxies na yun at alam nila proxies nga yan ng ng Iran eh. Di parang Iran din mismo ang kalaban nila kasi backed by Iran yan eh. No, so parang wala pa rin hindi pa rin talaga matatapos yung mga kaguluhan pag ganun. Dapat isama na nila sa sa kasunduan. Dapat ang gagawin ng Iran, puputulin na nila yung ugnayan nila doon sa mga proxies nila na pwedeng maghasik pa ulit ng sagupaan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga balitang ating napakinggan ngayon? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol.